dakila namin Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, hallelujah, sa unang dalangin ng ay magulang sa iyo, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah, sa iyong gabay at patnubay, pag-iingat, mahal na Panginoon, sabat sa amin. Nakadako, mahal na Panginoon, narito sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon, salamat sa iyong napagkatamis, mahal na presensya, mahal na Panginoon, hallelujah, sa paglangis, mahal na Panginoon, sa watugto, ng banal na gawain, maraming salamat, amang banal, hallelujah. Hallelujah, narito kami, mahal na Panginoon, sa pinakamahalagang bahagi na iyong balagawain. Aming mahal na pakikinig, pag-aaral, iyong bala salita, banal, buksan po ang aming puso't pang-unawa, ang mabalabigyan kami ng karunungan, nagmula sa iyo, mahal na Panginoon. Saway niyo po, mahal na Panginoon, anuman mga hadlang, mahal na Panginoon, sa aming pakikinig, gamitin niyo balingkod, mahal na Panginoon, maging daluyong pagpapalang espiritual, mahal na Panginoon, sa ganang aking wala po, mahal na Panginoon, magagawa. Amang banal, hallelujah, kami, mahal na Panginoon, umaasa sa iyong dakilang habag at awa, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aming sama-samang pinapalaya sinasaway lahat ng mga demonyong hadlang, power of darkness, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Ating ipalakpak ating mga kamay sa ating pinamamahal na Panginoon. Praise God. Kataas-taas ang papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpaparangal at pagsamba sa ating pinamamahal na Panginoon. Hallelujah. I give double honor, respect to our beloved parents in the Lord. At ating pong naalala, mga minamahal, sinasariwa ang kanila pong mga pangangaral, kanilang mga turo, mga kapatid. Hallelujah, ating mahal na pastor, beloved assistant pastor, at pagbati sa lahat ng mga beloved Almeida family, at sa ating po beloved ordained preacher, sa kanya pong beloved family, glory to God. Maging sa lahat po maminamahal mga katuwang kabalikat sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Praise God, mapagpalang hapon mga kapatid sa inyong lahat maminamahal. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Glory to God. At tayo na po mga kapatid, darako sa ating pong pag-aaralan sa hapon na ito mga minamahal, sapagkat po talaga napakabilis ng oras mga minamahal. Praise the Lord. Kaya tayo po mga minamahal ko ay makinig, mainam mga minamahal sa ating pong pagkaing espiritual mga kapatid. Praise the Lord. Ating pong buksan ang ating banal na kasulatan. Dito po mga minamahal sa Aklat ng Galasya 5, talata po ay 16. Yan. Sabi po dito mga kapatid, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Amen. Praise God. Yan po mga minamahal ang ating pong key verse at ating pamagatan, mga minamahal, ating pong pag-aralan sa hapon na ito. Pamagatan nating walk in the Spirit. Yan, mga minamahal. Magsilakad po tayo ayon sa Espiritu. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Dahil mga minamahal, ang reality po, ang realidad ng buhay sa sanlibutan. Ang lahat po mga kapatid na mga taong hindi po naglilingkod sa ating dakilang Diyos, sila po mga kapatid ay lumalakad ayon po mga minamahal sa pita ng laman, ayon sa udyok mga kapatid ng mga masamang espiritu, ayon mga minamahal sa lakad ng sanglibutang ito. Kung ano po mga kapatid yung nauuso, kung ano po yung kinagisnan mga minamahal, mga tradisyon, mga paniniwala, yan po ang sinusunod ng mga tao. Amen? Kaya sabi po mga minamahal, ang isang tao mga kapatid na hindi po Pilipino, siya po mga minamahal ay ibang lahi. Ang sabi niya mga kapatid, ang Pilipinas ay nagkakasalot-salot, dinadaanan ng mga matinding trahedya, dinadaanan ng bagyo, lindol, mga pagsabog ng bulkan. Dahil daw po mga kapatid, ang mga Pilipino, sobra daw po mga minamahal na namimihasa sa mga Diyos-Diyosan. Yan. Because of idolatry. Kaya po mga kapatid, ang ating bansa, walang tigil ang mga salot, walang tigil mga minamahal ang mga bagyo.
Ang mga kalamidad walang tigil. Dahil ang ating mga kababayan hanggang ngayon, sila po ay lumalakad ayon sa kaugalian ng sanlibutan. Lumalakad sila ayon mga minamahal sa pita ng laman. Kaya tayo mga kapatid na mga Kristiyano, bagamat iba na po yung ginagawa natin, pero nadadamay po tayo sa salot sa parusa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero pasalamat tayo mga kapatid. Dahil yung parusa ng Diyos, pagdating mga minamahal ng tinatawag na judgment, hindi po tayo makakasama sa parusa na yon, mga kapatid. Amen! Praise the Lord. Bagamat tayo mga minamahal, nadadamay sa salot na nangyayari sa ating bansa, ngunit magpasalamat tayo mga minamahal dahil yung parusa na ibibigay ng Diyos sa mga taong makasalanan, exempted na po tayo doon. Hindi na tayo kasama doon. Kung tayo po ay lumalakad ayon sa Espiritu. Mga kapatid, basahin natin mga minamahal ang mga awit 86, talata po ay 11 hanggang sa 13. Sabi dito mga minamahal sa verse 11, ituro mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Lalakad ako sa iyong katotohanan. Ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan. Pupurihin kita, O Panginoon kong Diyos, ng aking buong puso at luluwalhatiin ko ang iyong pangalan magpakailanman. Hallelujah. Verse 13, sapagkat dakila ang iyong kagandahang loob sa akin at iyong iniligtas ang aking kaluluwa sa pinakamalalim na Sheol. Tingnan niyo po. Ano po yung prayer ni Haring David? Ituro mo sa akin. Teach me, O Lord, thy way. I will walk in thy truth. Yan. Ituro, mga minamahal. Ito po mga kapatid, nung araw, ganun din po minsan ang iba sa atin. Mahal na Panginoon, nasaan ka? Mahal na Panginoon, nasaan ang totoong daan? Ituro mo sa akin. Diba? Oh. Kaya nung itinuro ng mahal na Panginoon yung tama, mga minamahal, yung totoong daan, patungo mga minamahal sa buhay na walang hanggan, ang sabi ni Haring David, ako'y lalakad sa iyong katotohanan. Ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ilakip mga minamahal. No? Hindi po mga kapatid yung sarili nating kagustuhan, yung masusunod. Kundi kung ang ating panalangin, mahal na Panginoon, ilakip po ang aking puso sa pagkatakot sa iyo. Bawat desisyon natin, bawat mga minamahal gagawin natin, ito po ay naaayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ang sabi mga kapatid, dahil sa iyong kagandahang loob, ako'y iyong iniligtas sa pinakamalalim na Sheol. Oh, iniligtas na tayo, mga kapatid. Dahil nung tayo po ay makasalanan pa, nabubuhay tayo, mga kapatid, ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ang ating patungo sa impyerno, mga minamahal. Yan ang papunta natin. Sabi nga po ng ating kapatiran na dinala sa impyerno yung kanyang kaluluwa. Yung mga loved ones niya, nakapila, papuntang impyerno. Pero buhay pa yun. Yung mga loved ones niya, buhay pa. Pero yung mga loved ones niya, para inom, mga minamahal, para sugal, mga babaero, mga lasinggiro. Yun, mga loved ones niya, mga tiyuhin niya. Mga sumasamba sa rebulto, may mga relihiyon. Pero sila po ay nakapila, papuntang impyerno. Ang mga damit nila, punit-punit. Ang mga hitsura nila, mga minamahal, napakadudungis.
dinala siya doon sa impyerno. Sabi sa kanya, warningan mo ang mga loved ones mo. Papunta sila rito sa impyerno. Bigyan mo sila ng babala na sila'y manumbalik sa Panginoon. Pag hindi sila nanumbalik sa Panginoon, pag sila'y namatay, diretso sila rito sa impyerno. Gaano karami mga minamahal ang itinatapon araw-araw sa impyerno? Kung nakikita niyo mga kapatid, yung gilingan ng bato, na ginagawang buhangin, kung gaano karami ang bumabagsak doon, sabi niya, ganun karami ang binabagsak sa impyerno araw-araw. Bakit? Dahil walang pagkatakot sa Panginoon. Walang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi alam mga kapatid yung tamang landas, hindi alam yung katotohanan, hindi alam kung paano maglingkod sa Diyos mga kapatid. Pero magpasalamat tayo. Dahil iniba ng Diyos yung daan natin. Amen. Iniba ng Panginoon yung ating landas na dapat lakaran. Ito ang daanan mo. Mahirap, makipot. Pero ang dulo, buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Amen. O sila, yung mga tao, mga minamahal, hindi naglingkod sa Diyos. Maluwag ang kanilang daan, mga kapatid. Walang nagbabawal. Wala sa kanilang nag-rebuke, wala sa kanilang nagtutuwid, wala sa kanilang nagpapaalala. Subalit ang dulo, kapahamakan. Magpasalamat tayo. Kung may mga taong ginagamit sa atin, na minsan nasasaktan man tayo, minsan masakit ang mga pangangaral, pero ito mga minamahal, ang daan mga kapatid, upang ituwid tayo ng mahal na Panginoon, upang ang ating mga landas mga kapatid, ay maituwid ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi ito mga minamahal para tayo po ay saktan. Kung nakakarinig tayo ng mga pangangaral, hindi para saktan tayo mga kapatid, kundi para ituwid tayo ng Diyos mga minamahal. Amen? Dahil kung tayo po ay nalilihis na mga kapatid sa landas, doon sa katotohanan, nalilihis na tayo, ang Diyos nagbibigay ng paalala. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, sabi ng ating mahal na Panginoon, ang katotohanan ilakip mo sa aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan. Yan lagi mga kapatid. Ang ating panalangin, mahal na Panginoon, huwag mo kong ilalayo sa landas, mahal na Panginoon, na patungo sa iyo. Manatili ang takot, mahal na Panginoon. Kasi mga kapatid, pag wala ng takot ang tao sa Diyos, kung anong gusto niyang gawin, gagawin niya. Amen? Kung anong gusto niyang desisyon, magdidesisyon siya. Dahil wala siyang takot sa Panginoon. Kung gusto niya magnakaw, pumatay, mandaya, manloko, gagawin yan. Bakit maminamahal? Sino ang nagpapalakas sa kanila? Pinapalakas sila ng mga masamang espiritu. Tayo mga kapatid, ang nagpapalakas sa atin ang Holy Spirit. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Go to God. Ano sabi mga minamahal dito sa Roma? Roma 6. Simula 4 hanggang sa 6. Sabi dito, mga minamahal, nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay mag-iba. At nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Amen. Praise the Lord. Diba say praise the Lord? Nalalaman natin mga minamahal ang ating dating pagkatao. Kalakip na napako doon mga minamahal sa krus sa pamagitan ng bautismo. Kaya nung nabautismohan tayo mga kapatid, yung dati nating pagkatao, wala na po yun. Pinalitan na po yun ng malapay nun, ng bagong pagkatao mga minamahal.
Amen. Na kung dati nung araw, sabi nga na mga nagpatotoo, dati mga troublemaker, dati mga masamang ugali, dati mga minamahal, mga masama ang ginagawa. Subalit nung ito na po mga kapatid ay pinalitan ng Diyos ng bagong pagkatao mga minamahal. Ngayon po, nagpupuri na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Tayo'y nalibing, nakalakip sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo'y nabuhay na mag-uli sa mga patay, sa pamagitan ng kaluhatian ng Ama, gayon din naman, tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Yan. Tandaan po natin mga kapatid, mga minamahal, we are a new man, mga minamahal. Meron na tayong bagong buhay. Bago na tayong nilalang sa harapan ng Diyos. Hindi na natin dapat gawin o balikan pa yung ating lumang pagkatao, mga minamahal. Praise the Lord. Buksan pa natin dito mga kapatid. Sa Roma 8, talata ay 4 hanggang 7. Sabi dito, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi magsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Yan. Napakahirap nito mga kapatid. Kung wala po ang guidance ng mga Pilipino, napakahirap na ating sundin yung tinatawag na kahilingan ng kautusan. Napakahirap. Na ang sabi mga minamahal na hindi na magsilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa verse 5, sapagkat ang ayon sa laman ay nagsisitalima ng mga bagay ng laman. Datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Buhay at kapayapaan. Tingnan niyo po mga kapatid. Ang mga tao na lumalakad, nabubuhay ayon sa laman. Kahit marami silang pera, mga minamahal, mga billionaire, mga millionaire sila. Grabe silang mga property, mga kapatid. Pero mga kapatid, wala silang peace of mind. Wala silang kapayapaan. Lagi silang natatakot. Lagi silang nangangamba, mga minamahal. Marami silang mga security cameras, marami silang mga security guards, marami silang mga personal security. Para maproteksyonan ang kanilang buhay, ang kanilang mga kayamanan. O tayo, wala man tayong ganon. Pero may nagbabantay sa atin araw at gabi. May nag-iingat sa atin araw at gabi. Maminamahal ang ating dakilang Diyos, mga kapatid, lagi pong nakasubaybay sa bawat isa sa atin. Amen? Sipin niyo po, maminamahal, sa pagtulog natin, sa paggising natin, laging nakabantay ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Amen? Dahil maminamal, ang kaisipan ng laman kamatayan. Datapot ang kaisipan ng Espiritu, buhay at kapayapaan. Grabe mga kapatid. Ito po yung ginawa, maminamal, itinuro ng ating mga pastor na hindi naintindihan ng mga tao. Maging yung kanyang mga dating mga kasama, mga pastor. Baliktad po ang ginagawa niya, maminamahal. Yung mga kasama niyang pastor, nagsisikain. Bago sila magkrusada, kainan. Araw ng krusada, kumakain sila. Pero ang ating mahal na pastor, binaliktad niya. Bago magkukrusada, nag-aayuno, mga minamahal. Oras ng krusada, nag-aayuno. Pagkatapos ng krusada, nag-aayuno pa rin. Bakit? Lumalakad siya ayon sa Espiritu. Amen. Kaya maminamahal, sabi ko doon sa baguhan na kapatiran, doon sa taga
taga-telegrapo, yung nagbunga sa kanya. Sabi ko, Brad, payuhan mo ang bunga mo na mag-ayuno. Kapag hindi siya nag-ayuno, atakihin siya ng kaaway. Advisean mo siya mag-ayuno. Lalo na kung ikaw ay nagdadala ng bunga sa harapan ng Panginoon. Ang isang bunga, 1,000 of angels na tutuwa. Diba? Pero 1,000 of demons ang nagagalit sa atin. Kung wala tayong mga minamahal, prayer and fasting, wala tayong panglaban. Kaya tinuro sa atin dito, manalangin ka na may ayuno para malabanan mo ang lahat ng gawa ng kaaway. Number 1, mga kapatid, ang ating mga sarili. Number 1, mga minamahal, ang ating laman, ating kaaway, ating kalaban. Hinahadlangan po ang ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Hinahadlangan po, mga minamahal, ang ating mga plano sa espiritual. Pero pag tayo nag-ayuno, nanalangin, ang kalooban ng Diyos ang masusunod. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. No. Sabi pa dito, mga minamahal, sa 1 Corinthians 5, simula tayo, mga minamahal, sa 1. O 2 Corinthians, mga kapatid, ikalawa. Kalawang Korinto, 5, simula 1 hanggang 9. Sabi dito, mga minamahal, sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay sa tabernakulong ukol sa lupa. Ano po yung bahay, mga kapatid? Na tabernakulong ukol sa lupa. Ito yung katawan natin. Yan ang bahay ng kaluluwa natin. Ang sabi ni Pablo, mga minamahal, kung masira ang aming bahay na ukol sa lupa, mayroon kaming isang gusali mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Sapagkat tunay na sa ganito kami nagsisihibik, nagnanasang mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit, na kung mabihisan nga kami niyaon, hindi kami masusumpungang hubad. Sapagkat tunay na kaming nasa tabernakulong ito, nagsisihibik, na nabibigatan, hindi sa ninanasa naming maging hubad, kundi ninanasa namin kami bihisan upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Ngayon, ang gumagawa sa amin ng mga bagay ding ito ay ang Diyos na nagbibigay sa amin ng patutuo ng Espiritu. Kaya nga kami laging malakas ang loob at nalalaman namin na samantalang kami ay nasa tahanan sa katawan, ay wala kami sa harapan ng Panginoon. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng paningin. Praise the Lord. Diba si praise the Lord? Tandaan natin, mga minamahal, we are walking in the Spirit. Kaya kung anong nakikita mo, sa kapwa mo mananampalataya, nakikita mo sa mga manggagawa, nakikita mo sa mga ngangaral, kung may nakikita kang kahinaan, huwag mong titingnan yan. Amen. Huwag mo yan gagayahin. Dahil tayo po ay lumalakad hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Sabi ko doon sa anak ko nung nag-ML, sabi ko, nak, suspindihin kita. Ako na mismo magsuspindi sa'yo. Sabi ng anak ko, kung suspindihin mo ako pa, lahat ng mga instrumentalist, suspindihin mo na rin. Dahil lahat kami nag-ML. Oh. Anong ginawa ko? Sinumbong ko kay Beloved OP. Beloved OP, ang anak ko nag-ML, suspindihin ko. Pero sabi niya, lahat daw ng instrumentalist, suspindihin mo lahat. Kasi lahat nag-ML. Doon sa Tigaon niya na, hindi ko alam dito sa Salog. Oh.
Ito sinasabi mga kapatid, na yung gawa ng laman, nakakahawa. Di ba? Hawa-hawa po yan, hawa-hawa. O kung wala tayong knowledge about spirit, gagayahin natin. Kasi mga minamahal, ang pita ng laman, maganda sa paningin, masarap sa pakiramdam. Di ba? Diyan, nahulog si Eva. Dahil sa tiningnan niya, ang prutas na makakakilala ng masama at mabuti, na nung tiningnan niya, maganda sa paningin. Parang masarap sa pakiramdam. Masarap sa panglasa. Pero di niya alam, nahulog siya sa pagkakasala. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tandaan natin mga minamahal, ang offer lagi ni Satanas, masarap sa pakiramdam, maganda sa paningin, maganda sa pakiramdam, masarap sa pakiramdam. Pero, di natin alam, tayo po ay sinisilo ng dyablo. Pero ang espiritual, mahirap. Magugutom ka. Pag lumalakad ka sa espiritual, mahirapan ka. Sabi ng iba, pagpapala na, pera na naging bato pa. Bakit, mga minamahal? Dahil mga Kristiyano, mga kapatid, kahit pagpapala na yan, kaya niya po yung tanggihan. Amen? Pag spiritual ka, kaya mong tanggihan yan. Yung pagpapala na offer sa iyo, kaya mong tanggihan kung ikaw naman ay mawawalay sa Panginoon. Di ba? Pero mga kapatid, kapag lumalakad ka na espiritual, yung pagpapala na tinanggihan mo dahil naglingkod ka sa Diyos, hahabol sa iyo ang mga pagpapala. Amen. Dahil nakalugod ka na sa Panginoon. Okay, ano sabi doon mga minamahal? Maghintay ka lang, may pagtitiis. Magtiis ka. Marahil ilang taon ka na, hindi ka pa pinagpapala, magtiis ka lang. Isang araw, mga minamahal, sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, mamalayan mo na lang. May bahay ka na, may sasakyan ka na. Hindi ka na nahirapan. Smooth na ang paglilingkod mo sa Diyos. Wala na yung mga usig sa iyo. Nagsawa na. Bakit? Hindi kanila kaya. Dahil ang nasa iyo, mas makapangyarihan kaysa nasa sanlibutan, mga minamahal. Amen? Kasi sabi doon, mga minamahal, paano ka sasamahan ng Diyos? Kung ang ginagawa mo baliktad sa kalooban ng Diyos. Hindi ka sasamahan ng Diyos. Kapag kabaliktaran yung ginagawa mo sa kalooban ng Diyos. Pero pag ang ginagawa natin yung kalooban ng Diyos, kasama natin palagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Glory to God. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At sabi pa dito mga minamahal, verse 8 and 9, sabi dito mga kapatid, malakas ang loob namin. Ang sabi ko at ibig pa nga namin na ang mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Kaya't ang amin namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Tingnan mo po. Sa katawan o hindi, maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon. Kaya nga dito mga minamahal, tinuturo ng ating magulang sa Panginoon. Kahit nasaan ka nandoon, nasa trabaho ka, nasa bahay ka, manamit ka na may kabanalan. Di ba? Sabi duman sa Katanduanes, ano man ngayon, mapunta ngayon ka mo sa bukid, nakaparalda ngayon ka mo. Masarapit ngayon dyan sa mga sa mga duot ang bado ngayon nindo. Ano sabi ng kapatiran? Ito ang tinuro sa amin. Maturog ka ngayon, ang bado mo ngayon, kainit-init ngayon. Iyon ang itinuro sa amin. Makarigos ngayon ka mo, dapat ngayon naka-swimsuit ngayon ka mo. Okay, duman sa sarong di kita tinaranggap ta. Makarigos ngayon, nakaparalda. Di ba? Di nga, bawal nga, dapat nga naka-swimsuit nga ka mo. Ay, di nga, pwede sa mo. Kami nga nagbabayad, kami ang masusunod. Di ba? Amen. Kailangan mga minamahal, matalino tayo. Hindi po,
Katulad nung may sakit, sabi ng doktor, ito, bilhin mo. Sige man ang bakal. Inumun mo ngayon three times a day. Sige man ang inom. Hanggang sa kakainom niya, kakainom. So, dati niyang kidney na malusog, mayo man hilang, nagkahilang-hilang na. Dahil sa epekto kang bulong. So, hilang niya dahil manarahay, nadagdagan lalo. Nung maglingkod sa Diyos, nagsisi, nanumbalik sa Panginoon, yung lahat niyang karamdaman, pinagaling ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord. Kaya paminamal, pag spiritual ka na, spiritual minded ka na, ang lagi mong nasa isip, sa piling ng Diyos, sa kaharian ng Diyos. Kaya lagi mong iniisip, mahal na Panginoon, kailan ako paroroon sa iyong piling? Kasi mga kapatid, bilang tao, maramdaman mo yung pagod, maramdaman mo yung puyat, maramdaman mo mga minamal yung gutom, maramdaman mo sakit ng katawan. Bilang tao, pag naramdaman mo yun, parang sinasabi mo, mahal na Panginoon, gusto ko na dyan sa piling mo. Diba? Yung mga dinala doon, mga kapatid, si Brother Arnel, dinala doon sa langit. Sabi niya, mahal na Panginoon, ayaw ko nang umalis dito. Napakaganda rito. Ano sabi ng malapit? Anak, hindi mo pa oras. Bumalik ka. Sabihin mo sa mga kapatiran mo, sabihin mo sa mga pastor, sabihin mo sa iyong pastor, nalulugod ako sa inyong mga ginagawa. Praise the Lord. Hallelujah. Nalulugod mga minamahal. Kaya pag nalulugod sa iyo ang Diyos, kahit gusto ka nang patayin ni Satanas, hindi kanya kayang patayin. Bakit? Nalulugod sa atin ang Diyos. Amen. Di ba? Si Job, mga minamahal, kung hindi siya kinalulugdan ng Diyos, matagal na siyang pinatay ni Satanas. Pero ano sabi ng Panginoon, huwag mong gagalawin ang kanyang buhay. Akin siya. Yan ang sabi ng Bible. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Dahil mga kapatid, ang gusto ng malapay noon, habang nakakapalugod ka sa Diyos, humaba pa ang iyong buhay. Lumakas ka pa ng lumakas. Wala kang karamdaman. Wala ka nang iisipin pa minamahal. Kundi ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. Hindi ka na mabibigatan. Dahil sabi ng malapay noon, magaan ang aking pamatok. Magaan ang aking pasan. Kapag tayo po'y sumusunod sa kalooban ng Diyos, kahit malayo, malapit lang po yan sa atin. Kahit mahirap, easy lang po yan sa atin. Sabi doon sa Minalabak, sabi naman sa mga kapatiran, napapagal ngayon kami sa Indo, sa mga kapitbahay ninda. Pero minsan na ka mong nagharali. Minsan ngayon mauli ngayon ka mo, ikatulong aldaw. Minsan ikaapat na aldaw. Napapagal ngayon kami sa Indo. Pero yung Kristiyano, hindi napapagod. Amen. Dahil alam niya ang kanyang ginagawa. Alam niya ang kanyang maminamahal. Iniisip, alam niya ang ginagawa niya. Kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maminamahal, sabi pa dito, malapit na po. Roma 1 talata 8. Maghanda na po ang ating mga beloved ma-assist at beloved musician. Ang sabi dito maminamahal sa English, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Pag tinagalog natin mga minamahal, wala nang hatol ang nakay Kristo Jesus na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi lumalakad ayon sa Espiritu, mga kapatid.
Isipin niyo po mga minamahal, pag tayo po ay mamamatay na, kukunin na tayo ng mahal na Panginoon. Magpapadala ang Diyos ng sundo. Anong sundo? Anghel. 2 anghel. Susunduin tayo. Sabi na prayer warrior na, beloved prayer warrior, sa ganitong oras, susunduin na ako. Alam niya kung anong oras masundo. So mga anghel kang mahal na Diyos, mga minamahal. Dahil wala ka ng hatol pag lumalakad ka ayon sa espiritual. Hindi ka nadadaan mga minamahal doon sa judgment. Kukunin ka ng mahal na Panginoon direkta mga kapatid. Hallelujah. Dahil ikaw ay nakapalugod sa ating mahal na Panginoon. Grabe mga minamahal. Very special tayo sa harapan ng Diyos. Kahit sabihin mo wala akong pinag-aralan, wala akong natapos, sa Panginoon, hindi po yan tinitingnan. Kahit sabihin mo, magsasaka lang ako. Ganito lang ang buhay ko. Laborer lang ako. Sa Diyos, pantay-pantay tayo, mga kapatid. Lahat gusto ng Panginoon. Makikita natin ang kanyang kaluwalhatian. Maminamahal, ang gusto ng Diyos, maminamahal. Makita natin ang inihanda niyang tahanan sa langit. Kaya tayo po, mga kapatid, mabuhay ayon sa Espiritu. Huling talata, mga minamahal, 1 Thessalonians 5, simula 19 hanggang 23. Aawit na tayo, mga kapatid. Sa unang Thessalonica 5, simula 19 hanggang 23. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula. Subukin ninyo ang lahat ng bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, ang iyong espiritu at kaluluwa at katawan. Ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po. Ingatang buo, espiritu, kaluluwa at katawan. Ibig sabihin, mag-ingat tayo sa ating paglakad. Ang sundin natin, kalooban ng Diyos. Pagdating ng mahal na Panginoon, makakasama tayo. Hindi na mga anghel ang magsusundo sa atin, kundi mismo ang ating dakilang Diyos. Susunduin tayo, mga minamahal, pagdating ng rapture. Kukunin tayo buhay. Yung mga nauna sa atin, natulog na, nagpahinga na, unang mabubuhay, tayo mga kapatid, aagawing kasama nila sa alapaap. Purihin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat po napapuri at pasalamat sa ating dakilang Diyos. Awitan natin, mahal na Panginoon, mga minamahal. Awitin natin, mga kapatid, yung gintong panahon. Hallelujah. Pagsamba, mananatili sa'yo, pagluwalhati sa bawat oras at sa gabi. Susunod
papuri sa iyo lagi pagsamba mananatili sa iyo ang luwalhati sa bawat oras sa dilim susunod sa iyo lang salita mo mananatili sa buhay ko. Magari ako'y maglingkod sa iyo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Maging ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Upang bawat sandali ay maging ito panahon. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Ialay ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Upang ang bawat sandali ay maging itong panahon. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon, susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay ang iyong buhay ko sa iyo, Panginoon. Upang ang bawat sandali ay maging itong panahon. Upang bawat sandali ay maging gintong panahon. Hallelujah. Ang minamahal bawat isa sa atin, kinakausap ng ating mahal na Panginoon na ating sundin ang kanyang kalooban, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Tayo lumakad, mga minamahal, ayon sa kanyang banal na kalooban, mga minamahal. Hallelujah. Lalo na po nakikita, mga minamahal, napakalapit na po ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos, mga minamahal, na ikaw ay magsisi sa huli. Nasasabihin mo, mahal na Panginoon, gusto ko nang sumunod, pero huli na, mga kapatid. Kaya habang hindi pa huli ang lahat, umpisahan na natin, mga minamahal, na sundin kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay. Hallelujah, praise the Lord. Tayo manalangin, mga minamahal, sa oras na ito. Hallelujah, hallelujah. O dakila namin Diyos, Ama banal, mahal na Panginoon. Sa unang dalangin na magulang sa iyo, mahal na Panginoon, kami po, mahal na Panginoon, mahina. Kailangan namin, mahal na kalakasan, nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, namin masunod. Ayaw mahal na kalooban, mahal na Panginoon. Sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Kami yung kukunin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Na kami, mahal na Panginoon, sumpungan mo, mahal na Panginoon, na may pananampalataya, may pagkatakot sa iyo, Amang Banal. Hallelujah. Mahal na Panginoon sa unalabilang pastor. Mahal na i-revive niyo po lahat ng aming mga kabatiran. Mahal na Panginoon, lalo na po doon sa nanghihina ng lupaypay ng lamig. Mahal na Panginoon, ibalik mo muli, mahal na Panginoon, pananampalataya, pag-ibig, mahal na Panginoon, nagmumula sa iyo, Amang Banal. Hallelujah. Hallelujah. Gabayan mo kami, mahal na Panginoon, habang kami lumalakad, mahal na Panginoon, layo mo kami, mahal na Panginoon, sa mga tukso ng kaaway, sa mga pagkakasala, mahal na Panginoon, sa sanglibutan ito, Amang Banal, ibahin mo, mahal na Panginoon, ang aming mga landas. Mahal na Panginoon, hallelujah, gabayan mo kami, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hanggang malapit sa dakilang pagbabalik, aming dalangin, malaming kalakasan, iba yung proteksyon, pag-iingat, malaming children, lahat na whole Almena family, malaming workers, mga ginagamit siya malalaubasan, malaming nagdagan mo pa, malaming noon, yung mga gagamitin siya malagawain, malaming noon. Hallelujah, haliligtas mo po ng aming mga loved ones, malaming noon, hindi pa naglilingkod sa iyo. Pagalingin mo malaming noon, mga karamdaman taglay, malaming noon. Hallelujah, hallelujah. So nanalangin, beloved pastor, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At aming sama-sama pinapalayas. Aming sinasaway. Lahat ng uring mga karamdaman, high blood, sakit sa puso, sakit sa bagat, TB, diabetes, ulcer, cancer, leukemia. Lahat ng uring karamdaman, cast out in Jesus' name, rayuma, arthritis, goiter, sakit ng katawan, trangkaso, obosipon, lagnat, cast out, in Jesus' name, hallelujah. Ano mga uring mga sakit karamdaman, sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, mga kahinaan, cast out, in Jesus' name, mga kalayawan, cast out, in Jesus' name, mga bisyo, pagmumura, cast out, in Jesus' name, hallelujah, problem resolved, in Jesus' name, sickness disability, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Maminamahal ang kinila po natin, hallelujah, ang katugunan sa ating mga panalangin at tayo magpasalamat ang buong puso sa ating dakilang Diyos. Tayo maminamahal, tumalo, sumigaw, hallelujah, praise the Lord mga kapatid, hallelujah, sabay-sabay tayo maminamahal, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, amen, praise the Lord. Ating palakpak, malakas sa ating makamay, sa ating malaman. Thank you so much, Jesus. I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. Amen and amen, praise the Lord. Lahat po maminamahal na papuri at pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang, Lord.